This is from a reliable person. Marami na daw gustong bumitaw kay Tambi. Inaantay na lang kung tatanggapin sila sa kampo ni Sara. Sabi ng COA reports OPs 494.8 million. Almost half a billion. Kalahating bilyon, hindi po milyon. Kalahating bilyon disallowance balance. Mabasahin natin. The Office of the President recorded a half a billion peso balance in audit disallowances for 2024 according to the Commission on Audit. Ayan. Wala kayong planong imbestigahan to? Ano ibig sabihin ng disallowance? Ito sa salitang Tagalog na lang, pasimplihin natin in layman's term. Ito ay nawawala or nadispalko or hindi approve ang pagkagamit. Hindi nagamit sa maayos kalahating bilyon. Isipin ninyo, sinisilip ninyo yung 150 million na confidential funds ni BP Sara. Itong Office of the President, may kalahating bilyon noong 2024. Anomalyang kung saan ginastos yan. Hindi natin alam kung pinambili ng marijuana, ng cocaine. Hindi na natin alam kung saan nadala yan, kung yan ba ay ghost. Pero ewan ko kung saan nila dinala yan. Basta according to COA, disallowance po ito. Maanomalya. Simpleng ganun. Hindi aprobado. Ito ba'y kayang paliwanag ni Bongbong Marcos? Pinklawan. Asan kayo? Sisilipin nyo pa rin? Doon pa rin tayo sa Dolomite? Doon pa rin tayo sa confidential funds? Doon pa rin tayo kay Pulong? Tinatarantado talaga tayo nitong mga to. Kalahating bilyon, no? Inutil ba kayo din Pinklawan? Kaya galit na galit talaga ako sa Pinklawan. Kasi pakinggan mo yung vloggers nila. They are concerned. Paano matatanggal si Sara? Ang sabi, pag hindi alam mo may narinig akong vlogger, talagang grabe. Ang sabi niya, pag maghihiwalay ang pula at dilaw, siguradong mananalo si Sara. So dapat talaga magsama ang pula at dilaw. Unless daw mapatanggal sa impeachment si BP Sara. Ganyan na po kababaw yung vloggers nila. Ganyan na po pinag-uusapan nung kanilang mga political analyst daw. Yung isa pa nga ata ay dating speaker, hindi ko malaman kung ano yun. Dating kalbo, hindi ko alam. Basta yun ang kanila. Ang usapin nila dapat magsama-sama ang pula at dilaw. Pero hindi nila pinag-uusapan yung mga ganitong nawawala. Ang pinag-uusapan, paano tatalunin si Sara? They are concerned, not on the Filipino people. But paano matatanggal si Sara? Kaya importante raw, ma-impeach si BP Sara. Kaya magkakaroon ng impeachment sa Sara sa February. Garantisado yan kasi nga yan na nga ang pinagpaplanuhan nila. At hindi, no? Kasi tapos na yung 1-year bar rule. So, nakalipas na yon kahit na sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yon, pwede pa rin sila. Nasa batas na nga naman noon. So, sa February, pwede sila magsampa ulit. Ang tanong dyan, nabuking na yung pagkuha ni Bongbong Marcos nung pamilya nila at si Tambaluslos yung pera. Ngayon, anong ipambabayad nyo sa congressman ngayon para pumirma sa impeachment ni BP Sara? Ako'y may narinig, Ito'y narinig ko lang. Kayo ang humusga kung totoo to. Pero papatunayan ko sa inyo mangyayari to. Dahil lahat ng sinabi ko nangyayari. Yun na lang. Hindi natin alam, paplanuhin nilang matuloy yung impeachment, pero baka hindi magsipirma. Lalo't wala ng budget eh. Di ba? Si Chanco mismo sinabi, lahat ng nagpirma dyan, may budget. Saan kukuha ngayon si Tamba na booking? Di ba? Yan po ang pinupunto natin. Anong pag-uusapan natin hanggang February? Paano sasampahan ng impeachment?
Ha? Mga Pinklawan. Yan na, pag-uusapan natin. Hindi itong nawawalang kalahating bilyon. Yan ang papuputukin nyo sa media. Animal kayo. Yung mga vlogger nila, tactical alliance. Tawag pa kayong tactical alliance. In Tagalog, kain puwet. Ay, kain tae. Wala kayong mga pinanindigan, mga bakla kayo. Dahil hindi nyo kayang talunin si Sara. Pipikit nyo na lang ang mata nyo rito. Hindi biro ito. Kung nanggagalaiti kay sa 150 million ni BP Sara, ito 494. Asan yan? Di ba? Bakit hindi kaya imbestigahan to ng ombudsman? Bakit hindi kaya imbestigahan to sa Blue Ribbon? Di ba? ICI kaya, ba't di rin kaya imbestigahan to? Pero higit sa lahat yung ombudsman eh. Ano? Wala kayo. Mga inutil kayo. Next. Ito po, tingnan natin. Nakita ko po ito sa nakita ko po ito sa YouTube. Ay, sa Facebook. Pero dito makikita natin. So, DDS ang Metro Manila. Patay. Pati Metro Manila ngayon DDS na. Yan ang pinagmamalaki nila. Balwarte daw ng mga Pinklawan ang Metro Manila. Tingnan po natin. Metro Manila. Duterte Sara 19%. Yung unsure 18%. Pero tingnan nyo ang Metro Manila, ang sumunod pa si Bongo, 16%. Alam naman natin, ito explain nating mabuti ito. Napaka-importante maintindihan natin. Si Bongo, hindi po tatakbong presidente yan. Hindi niyan kakalabanin si BP Sara. It's impossible. Kaya, yung nakuhang boto ni BP Sara, ay ni Bongo, ayan, pag hindi tumakbo, and I'm sure hindi tatakbo si Bongo, madadagdag yan kay Sara Duterte. Sigurado yan. Lahat po ng makabongo, sigurado makasara. Let me repeat that. Lahat po ng makabongo, makasara yan. So siguradong sigurado yan. Ang total yan, 35%. Pero hindi lahat ng makasara ay makabongo. Naiintindihan nyo po yun. Okay? So definitely, mag-giveaway yan si Bongo. Hindi niyan kakalabanin si Sara. Hindi siya mananalo. And he knows it. At syempre, anak yan ng tatay ng kaibigan niyang si PRRD. So 35% yan. Ang layo ni Lenny tsaka ni Tulfo. Sasabihin ng iba, coach, paano kung nagsama si Lenny tsaka si Tulfo? Pwede. Okay? But definitely, hindi po lahat ng makatulfo ay iboboto si Lenny. Nagigets nyo? So, hindi mo pwedeng idagdag yung 11% kay Lenny Robredo. Lalong-lalo na si Lenny, walang planong tumakbo. Sabi niya. Pero for discussion purposes, kahit tumakbo yan, hindi ibig sabihin, pag si Lenny ang tumakbong presidente, hindi ibig sabihin, lahat ng makatulfo iboboto si Lenny. Posibleng baka si Tulfo iboto as vice president. Naintindihan nyo? So, definitely sa Metro Manila, talagang taob lahat. Duterte yan. Punta tayo sa Luzon. Ang unsure, 20%. Sara, 18%. Lenny, 16%. Tulfo, 12%. At Marcos Aimee, 8%. Isa pa yan. Hindi po tatakbo yan si Aimee as president. Okay? So, kitang-kita natin, lamang pa rin si Sara sa Luzon. Sa Visayas, Sara pa rin. Ang layo lalo sa Visayas. Ang layo na ni Lenny. Sa katunayan, yung kasunod,
Mas kasunod pa yung unsure kesa kay Tulfo. So pagdating sa Metro Manila at saka sa Visayas, runaway po ang Duterte. Malayo po. Ang medyo posibleng dumikit ay Luzon. Pero Metro Manila at Visayas, runaway. Pagdating sa Mindanao, tapos na issue. Hindi lang runaway. Talagang niliparan ni Sara. Ang layo. 66%. Ang sumunod pa 9% si Bongo pa. Wala na si Lenny, oh. Buti pa nga si Grace po pumasok eh. Si Tulfo 5%. Anong point dito? Kahit saan mo dalhin, panalo. Ang Duterte. Kaya po ngayon, dito nakafocus. Babasagin ko ang katahimikan ng Dilaw. Kasi lahat po ng lalabas na pagnanakaw, pag-aadik ng gobyernong ito, mananahimik ang Dilaw. Para magkaroon sila ng deal na magsama na ang dilaw at pula. Tingnan nyo yung tono ng mga vloggers nila. Nandoon na eh. Yan na talaga ang focus nila. They are looking forward sa 2028. Okay lang yan. Bilang political analyst, sa panig ninyo, naiintindihan ko yan eh. Mag-strategize na kayo. Ang problema, for the meantime, may 2026 pa, may 2027, may 3 taon pa. Almost 3 years. Nanakawan tayo ng nanakawan ng gobyerno na ito. Tapos ipagtatanggol ng pink, tatahimik sila. Mauubos ang kaba natin. Kawawa yung mga Pilipino. Di ba? Hindi naman magbabago yung pinklawan eh. Talagang kahit anong gawing pagnanakaw ng Marcos administration, ipagtatanggol nila yan. Wala silang makikita dyan. Ipagpapatuloy lang nila ang paninira sa Sara. So, while yung kanilang political analyst, political strategist, political expert nila ay nag-strategize, sino nagsasuffer? Tayong Pilipino. Kaya nga ako muling nagtatanong. Ako yung nagtatanong lang, wala akong sinasabing gawin nyo. Sana gumalaw ng mabilis ang Supreme Court. May mga nakahain na dyan eh. Sana naman, wag bingi ang AFP natin. Nagawa na ng Pilipino ang kanilang parte. Kayo, anong gagawin ninyo?